Magandang gabi mga kapatid. Muli po tayo magpapatuloy po sa ating paglalakbay sa aklat po ng Genesis. Malapit na po tayong matapos dahil ito po ay matatapos sa chapter 50. Nilampasan po natin ang chapter 36 kasi walang laman yung kapitulo yun maliban po sa salinlahi ni Esau. So, mga pangalan po nakalagay doon. So, wala talaga masyadong nangyari doon. Ano po? Salinlahi lang ni Esau. So tayo lumundag sa chapter 37. Ito po yung kasaysayan ni Joseph. So bago po tayo pumunta riyan, bumati muna tayo sa ating mga iba't ibang nalalamang pagbati. JT sa ating mga kapsat, JT Northern Luzon, sa Ilocos, Cagayan, Cordillera, at kahit saan lugar na po, na ibang gabi kada kayo amin kakapsat. Tapos po itong ating mga Igsoon, dito sa Mindanao, sa Cebu, sa Visayas. Maayong gabi sa inyong tanan, Maigsoon. Ang ating po mga kapatid sa Bicol, Diyos maray na banggi sa Indo Gabos. Meron yata variation yan sa Sugon, sa inyo, na Diyos maray na banggi sa inyo Gabos. Kanya. Tapos doon po sa Pangasinan, Masanto Sialabi. Diyan po sa Carabao Island, sa may Romblon. Actually, Romblon po ay kombinasyon ng Visayas sa Luzon kasi dati yung Carabao Island dati po ay sa Aklan po yun eh. Na-transfer po sa Romblon. Mas malapit daw sa Romblon, Maya da Gabi. Tapos sa amin po, Maya Pabengi. Ito po chapter 37, ito po ang context po nito, ibabalik tayo sa chapter 15. Actually, ito po ang simula nitong sinasabi dito ng Diyos kay Abraham na yung bansa magagaling sa kanya, sila po ay magiging dayuhan sa isang bayan na hindi sa kanila. Kanya. Dito po sa 15, ano po? Ng Genesis. Dito po sa verse 13 ng Genesis chapter 15, ano po? Then he said to Abram, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. So ito po ang actually context po nito. Itong bansa magagaling kay Israel, ako, ang bansang Israel, sila po'y magiging, sila po'y pupunta sa isang lupain, sa isang bayan, hindi sa kanila. At sila po'y pahirapan sa loob ng 4 taon. Kanya. So, ito po ang simula dito. Dahil makikita natin di si Joseph ay nakarating sa Egypt. At dito rin po natin makikita sa kapitulong ito, hindi po natin masasabi kung magkamali si Israel at si Jacob na meron siyang paborito sa kanyang mga anak. So isipin po natin ang pinagmulan po niya ay sapagkat si Raquel o si Rachel talaga ang kanyang iniibig at hindi po si Leah. So para bagang sa ganong paraan o sa ganong dahilan na mas mahal niya ang mga anak niya kay Leah, ay Rachel, kaysa kay Leah. Although mahal niya lahat yan, kaya lang mas matimbang. At dito po makikita natin ay si Joseph o si Jose. So magsimulan po tayo. Nanirahan si Jacob sa lupain kung saan tumira ang kanyang ama, sa lupain ng Kanaan. Hindi siya maaaring manatili sa lupain ng Haran dahil kailangan siya magbalik sa Kanaan sapagkat yun ang lupang ipinangakong ibibigay sa kanya ng Diyos at sa kanyang binhi. Itong salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob, si Jose na may 17 taong gulang, so 17 years old, ay nagpapastol ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid. Siya kasama ng mga anak ni na Bilha at Zilpa na mga asawa ng kanyang ama. So tandaan po natin, tinawag silang asawa pero actually sila ay mas mababang ranggong asawa. At ibinalita ni Jose sa kailang ama ang kasamaan nila. So, ito po isang bagay na ayaw ng tao. Usually ayaw nila pag kayo may sa grupo at kayo magsusumbong sa inyong mataas dahil sa ginagawa nilang hindi maganda. Ayaw ng tao yun. May tawag po sa atin yun eh. Nagpapalakas. So may mas masamang salita doon. Nagpapalakas siya kanya.
So ito ang ginawa ni Jose. Sinabi niya ang kasamaan ng kanyang mga kapatid. Hindi siya nagpapalakas sa kanyang ama, pero si Jose, makikita natin later sa buhay niya, siya matuwid na tao. So siguro ayaw niya nakikita ang kasamaan na ginagawa ng kanyang mga kapatid. Minahal ni Jose, minahal ni Israel si Jose, yun ang tamang salita. Hindi pwede sabihin, iniibig ni Israel si Jose. Hindi naman babae si Jose para ibigin mo. Pero kung siya binibigyan mo ng halaga, value, minamahal. Minahal ni Israel si Jose na higit kaysa lahat niyang anak. Sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y gawa ng isang mahabang damit na kanyang suot. Makikita natin chapter 37. Sa chapter 35, ipinanganak si Benjamin. So, ang makikita na, dito na si Benjamin. Pero bata pa siya. So, si Joseph o si Jose, ang panganay ni Jacob kay Rachel. At ang bunso ay si Benjamin. Sa kalahatan, ang bunso ay si Benjamin. Although, parang hindi natin lang, nauna yata si Diana kay Benjamin. Ano po? So, makikita natin, minahal ni Jose, minahal ni Israel, si Jose. So, ang pangalan rito ginagamit ay Israel. Minahal ni Israel si Jose na higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya anak ng kanyang katandaan at siya'y gawa ng isang mahabang damit na kanyang suot. Nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minahal ng kanilang ama na higit kaysa lahat niyang mga kapatid. At siya'y kinapuotan nila at di sila nakikipag-usap ng payapa sa kanya. Yun po ay makita natin uling talata na binasa po natin. Yun po talaga magiging effect pag meron kang natangatanging anak o paboritong anak. Siyempre, yung mga hindi paborito, either ipakita nila kailang resentment o kailang pagka-inis doon sa paborito o isasarili nila. Pero sa pagkakataon na ito, dahil si Jose mas bata sa kanyang mga kapatid, hindi nila sinarili. Sinasabi nila at pinakikita nila na hindi nila gusto si Jose. Dahil si paborito ng kailang ama. Ito po ang bunga ng pagkakaroon ng paborito. Yung open favoritism, hindi talaga maganda yun. Sabi nga po natin, nakalalin na pastawan na pang mga kapitulo o mga kabanata, magkakaroon po ng either open resentment doon sa paborito o sa kailang puso. At magkakaroon po sila ng nakatagong pagkainis doon sa magulang na may nagpapakita ng favoritism. Ganun po talaga yan. Yun ay natural human reaction sa ganung bagay. Siyempre, may paborito, pare-pareho yung mga anak. Sinabi po sa atin ang dahilan kung bakit gayon ang damdamin ni Jose ni Israel kay Jose dahil siya anak ng kanyang katandaan at bagamat din nakasulat sapagkat siya ni Rachel na talagang iniibig ni Jose at namatay na si Rachel sa pagkakataon na ito. So lalo pang nagiging dahilan para mapalapit si Israel sa kanyang mga anak kay Rachel. Dahil siyempre wala na yung asawa niya, namatay na. Si Leah, buhay pa sa pagkakataon na ito. Dito po sa ikalimang talata, tandaan po natin itong mga panaginip na ito. Ito dito sa pagkakataon na sa unang pagkakataon na panaginipan niya yan, hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng panaginip. Kahit si Jose mismo, kahit si Jacob, kahit ang kanyang mga kapatid. At ito pa naging dahilan bakit lalo pa siya kinapuota. Minsan na naginip si Jose at nagsalaysay niya ito sa kanyang mga kapatid. Lalo pa siya napot sa kanya. Bakit? Sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo ngayon ang aking napanaginip. Napanaginip. Mali po Tagalog yan, napanaginipan dapat. Tayo nagtatali, tignan nyo, kahit ito po yung mga nagsali sa Biblia, pero minsan mayroon pong grammatical errors para sa concern. Tayo nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. Nang tumayo ang aking bigkis at tumindig ng matuwid, at ang inyong mga bigkis ay pamalibot at yumuko sa aking bigkis. Para nagpapakita na mas mataas siya sa kanyang mga kapatid.
Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? O mamamahala sa amin? At lalo pa siya napood sa kanya dahil sa kanyang mga panaginip at mga salita. So ito ay kanyang panaginip. Hindi sinabi sa atin kung panaginip na ito ay galing sa Diyos o natural na panaginip. Most probably, ito ay panaginip na galing sa Diyos sapagkat ang mga panaginip na ito ay natupad. So itong panaginip na una at saka yung pangalawa, ito po ay patungkol sa pagpanahon na itong mga kapatid ni Jacob ay kapatid ni Jose ay pupunta sa Egypto. At ito na po yung pagkakataon na si Jose nasa Egypto at siya yung pangalawa sa Pharaoh. At sila ay pupunta sa Egypto para bumili ng pagkain dahil tagutom at sila yuyukod sa kanyang kay Jose. Ganun din po susunod na panaginip. Nagkaroon pa siya ng ibang panaginip at siya na isa sa kanyang mga kapatid. At sinabi, ako'y nagkaroon ng isa pang panaginip. Ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yumuko sa akin. Sino yung araw? Maramang niya lang sabi na si Jacob, sino yung bituin? Si buwan, maaaring mga magulang babae. At ang 11 bituin ay yung kanyang mga kapatid. Subalit ang kanyang salasya ito sa kanyang ama at mga kapatid, siya'y pinagalitan ng kanyang ama at sinabi sa kanya, ano itong inyong napanaginip? Para mas maganda yung, ano itong inyong napanaginipan? Kaya alam niyo kasi pagka nasanay na kayo sa wika at alam niyo yung rules, pag merong hindi maganda pakinggan. Tunay bang ako ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, subalit pinag-isipan ng kanyang ama ang bagay na iyon. Ito po ay patungkol sa Egypto later on. Ito ay magkaaralan natin sa araw ng bukas. Dito po pero lumundag na po tayo para magkaroon tayo ng picture. Sa Genesis 45, ito po, noon na nagpakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid sa Egypto. Verse 5 at mga sumusunod. Ngayon huwag kayo magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y pinagbili niyo rito, sapagkat sinugo ko ng Diyos ng una sa inyo pang magligtas ng buhay. Sapagkat ang taggutom ay 2 taon na sa lupain at 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Siguro nagkaroon po ng drought, kaya hindi sila makapagtanim. Sinugo ko ng Diyos ng una. Alam niyo, ito, opinion ko lang ito. Ito po sinasabi nilang climate change. Parang hindi ako naniniwala. Mayroong period talaga na gano'n ang daigdig. Depende po sa araw. Merong cycle ng araw mainit. At ito yung tinatawag nating mainit na cycle. Pero may mga cycle ng araw malamig at yun ang malamig na cycle. Naalala ko po lang kung nasa elementary, tagal lang panahon lang nakakaraan. Pagka buwan po ng Disyembre, January, February, umuusok ang yung ininga sa lamig. Pero hindi na natin naranasan ngayon ito. Pero later, babalik yun. May sabi lang isang pag-aaral na ipinakita sa TV, isang documentary, yun po ang tinatawag nilang cycle ng araw na nakakapekto sa klima sa daigdig. So ito makita nyo, nagkaroon ng famine, At hindi lang yun ang pagkakataon. Tanda lang si Abraham, before nagkaroon din ng famine, dito. Later on sa New Testament, nagkaroon din ng famine. Sinugo ko ng Diyos ng una sa inyo upang magpanatili para sa inyo na mga matitira sa daigdig at upang panatiling buhay para sa inyo maraming nakaligtas. So dito talaga yumukod sila kay Jose. Pagpunta nila sa Egypto, tingnan yumukod sila Sa 42 verse 6. So Jose noon ang tagapamahala sa lupain. Siya nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain. Siya nagbibili.
Hindi rin magandang Tagalog yun. Po, siyang bumibili. Hindi ko po alam anong nangyari siya nagsalin na po. Siyang nagbibili. Hindi maganda pakinggan yun. Siyang bumibili. Ako na nangyari sa mga siguro hindi naman natin masasabi hindi sila dumahan sa mga grammatician po nung sila nagsalin. Sa lahat ng mga tao sa lupain at dumating ang mga kapatid ni Jose at sila yumuko sa kanya na ang kailang mga mukha ay nakasubsob sa lupa. So ito ay sinasabi ng mga panaginip niya, di ba? So ito ang pangyayari sa Egypto later on. Pero dito po ay panaginip pa lang sa kasalukuyang pinag-aaralan natin. So lalo pa na po ang mga kapatid niya sa kanya. Parang nagpro-project si Jose, bagamat di niya naintindihan, na siya mas mataas kaysa sa kanyang mga kapatid. Idagdag mo pang siya paborito ng kanyang ama. So, pansinin niyo, ano ang kumukulo sa damdamin ng kanyang mga kapatid? Sila na po puot kay Jose. Siyempre, paborito na nga ng tatay nila. Pagkatapos na naginip pa siya ng mga panaginip na nagpapahiwatig na ito mga kapatid niya yuyuko sa kanya. Although later on, makikita natin talagang nangyari tulad binasa natin. Sa verse 12, umalis ang kanyang mga kapatid upang pasturin ang kawan ng kanyang ama sa Shechem. So, pansinin niyo, ilang beses na banggit sa Shechem na ito, ano po? Sa Shechem, ando doon ng Mamre, yung cave of Macpela. So, yun ang pinaglibingan kay Abraham, kay Sarah, kay Isaac, at kay Rebecca. Later on, si Jacob at si Leah. So, doon siya nakatira. Sinabi ni Israel kay Jose, hindi ba nagpapastol ng kawan sa Shechem ang inyong mga kapatid? Halika at susugo kita sa kanila. Sinabi niya sa kanya, narito ako. Sinabi niya sa kanya, humayo ka, tignan mo kung mabuti kalagayan ng inyong mga kapatid at ng kawan at balitaan mo ako. So, hindi ito makikita natin kung gagamitin ng ating imagination. Malawak ang lupain na kung saan nakatira si Israel at ang kanyang mga anak. Kasi po, hindi niya malaman kung ano nangyayari sa ginagawa ng kanyang mga anak. Siya ay kanyang sinugong mula sa libis ng Hebron at dumating sa Shechem. Ito pa isang bagay na mapapasama si Jose sa kanyang mga kapatid para baga siya ay nagtitik-tik o nag-spy sa kanila kung anong ginagawa nila. Although, inutusan siya ng kanilang ama. Verse 15, nakita siya ng isang tao na gumagala sa parang at siya'y tinanong ng tao ito, anong hinahanap mo? At sinabi niya, hinahanap ko aking mga kapatid. Inihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol. Sinabi ng tao, umalis na sila dito sapagkat narinig kong sinabi nila, tayo na sa Dotan. Sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at natagpuan niya sila sa Dotan. Kanilang natanawan siya sa malayo. At bago siya nakalapit sa kanila ay nagsabwatan sila laban sa kanya na siya patayin. Tingnan po niyo ang masamang epekto talaga na pagkakaroon ng paborito. Umanto ang kanyang mga kapatid sa kaisipan na siya patayin. Ibig sabihin, yung puot na nasa kanilang damdamin ay talagang mabagsik na pagkapo. Ito ay isang uri ng galit na hindi naman siya sumisiklab. Pero nandun lang sa loob at naghihintay ng pagkakataon na ito sumiklab. Na gusto nilang patahin. At sinabi nila sa isa't isa, tignan mo ninyo, dumating ang mahilig managinip. Mahilig ba siya managinip? Hindi, panaginip yun ay parang mga hula sa panginaharap. Malimit pa sa Biblia, ganun makikita natin. Kinakausap ng Diyos ang mga tao sa pamagitan ng panaginip. So, makikita natin dito na talagang kinapopotan ng kanyang mga kapatid si Jose. Maliban lang kay Benjamin, of course, bata pa siya rito. Pero 10 kapatid niya ay napopot sa kanya. Pero pansinin natin, sabi ko nga, ay hindi naintindihan ni Israel, ni Jacob, kahit si Jose mismo, at kahit ang kanyang mga kapatid, ang ibig sabihin ng kanyang mga panaginip.
Later na sa pagkatupad ng mga panaginip na ito, hindi sinasabi sa atin, naalahan nila yung mga panaginip. Pero actually, doon papunta itong mga panaginip na ito. So ngayon, pinlano nilang patayin si Jose. Halika kayo, patayin natin siya at itapon natin sa isa sa mga balon at ating siya sabihin, nilapa siya ng isang masamang hayop. At tignan natin kung ano mangyayari sa kanya mga panaginip. Itong tao ito, parang ganito ang pumapasok nilang kaisip. Itong tao ito, gusto maghari sa atin. Nagulog na sa balon. Tignan natin kung matutupad itong mga panaginip niya. Yun ang parang sinasabi nila. Subalit nang ito na rin ni Ruben, yung panganay, kanyang niligtas siya sa kailangan mga kamay at sinabi, huwag nating patayin. Sinabi ni Ruben sa kailangan, huwag kayong magdanak ng dugo. Ihulog niyo siya sa balong ito na nasa ilang, ngunit huwag niyong pagbuhatan ng kamay upang siya kanya mailigtas sa kanyang kamay at maibalik sa kanyang ama sapagkat siya panganay. Tsaka kapatid nila si Jose. Hindi maganda yung ganong klaseng patay mong kapatid mo. Dahil paborito lamang siya ng inyong ama. At dahil nananaginip lang siya ng isang panaginip na ayaw nyo. So tama si Ruben. Verse 23, na dumating si Jose na kanyang mga kapatid, siya'y kanilang hinubaran ng kanyang mahabang damit na kanyang suot. Kaya sinunggaban siya at inihulog sa balon. Ang balon ay tuyo at walang lamang tubig. Pagkatapos ay umupo sila upang kumain ng tinapay at sa pagtingin nila nakita nila ang mga isang puluto na mga Ismaelita na nanggaling sa Gilead kasama ng kailang mga kamelyo at may dalang mga pabango, mga mabangong langis at mga mira na kailang dadalhin sa Egypto. Isipin natin itong babango, mabangong langis at mga mira. Maaaring ito i-comment sa lugar na yun. Dahil later on, nung bumalik ang mga anak ni Jacob o Israel sa pangalang pagkakat, may dala-dala silang mga kaloob at ganito rin ang mga kaloob. At sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, ano pa ating mapapakinabang? Mali, parang hindi rin tama yan. Mapapakinabangan kung patayin natin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo. Kali kayo atin siyang pagbili sa mga Ismaelita. Tingnan niyo, ito mga Ismaelita, ito'y galing kay Ishmael. So kamag-anak nila ito kung tutukusin. At sila'y galing kay Isaac. Bakit pupunta sila sa Egypto? Meron silang laing Egypto dahil si Hagar ay galing sa Egypt. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat siya ating kapatid at ating laman. At pinakinggan siya ng kanyang mga kapatid. Dumaan ang mga mangalakal ng mga Midianita. Pasinin natin, bakit kanina siya Mailita, ngayon ni Midianita? Itong kahalagaan ng salinlay pinakita kay Ishmael, si Midian ay isa sa mga anak ni Ishmael. At kailang iniaon si Jose sa balon. At siya'y pinagbili sa mga Ismaelita, so Ismaelita na naman. Sa halagang 20 pirasong pilak, at dinala nila si Jose sa Egypto. So pasinin po natin, ano kaya ang damdamin ni Jose no siya pinagbili? Umiyak siya at siya malungkot. Siyempre, hindi na niya makikita ang kanyang ama. At yun ay traumatic sa isang tao, pagbibili mo siya at dadalhin sa lupain na hindi siya taga roon. Very traumatic kayo siya, sigurado. Nababalik si Ruben sa balon, pakitang si Jose, wala nga sa balon, kanyang pinunit ang kanyang mga suot. Siya nagbalik sa kanyang mga kapatid at kaya sinabi, wala ang bata at ako, saan ako pupunta? Sapagkat siya yung panganay. Siya may obligasyon sa kanyang mga kapatid. So, itong pagpunta po ni Jose sa Egypto, kung tutuusin ay parang parusa sa kanya. Siyempre, maihiwalay siya sa kanyang ama at sa kanyang bunsong kapatid na si Benjamin. So malungkot yung para sa kanya. Pero actually, ito yung God's providence. Katulad binasa natin kanina. Pinauna ng Diyos si Jose sa Egypto para later on siya magliligtas sa kanila. So ito bang paborito ni Jacob? Ito mga pangyaring ito ba'y kinasya ng Diyos? Maaaring hindi. Pero ginagamit ang Diyos sa mga bagay na ito para matupad ng kanyang layunin. So ginamit niya yung pagkabili ni Jose sa Egypto.
sabihin, ginamit niya yun para mailigtas ang lahi ni Israel o ni Jacob later on na malaking kagutuman na dumating later on, mga kapatid. So, ang ginawa nila sa verse 31, kaya't kanilang kinuha mahabang damit ni Jose at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing at kailang inilubog ang mahabang damit sa dugo. Kailang ipinadala ang mahabang damit na kanyang suot sa kailang ama at kailang sinabi, ito'y amin na tagpuan. Kilalanin mo kung ito'y mahabang damit ng iyong anak o hindi. Nakilala niya ito, kaya't kanya sinabi, ito nga mahabang damit ng aking anak. Sinakmal siya ng isang mabangis na hayop, tiyak na sinilapa. Pinunit ni Jacob ang kanyang mga suot at ilagyan niya ng damit sakong kanyang mga balakang at pinagluksa ng maraming araw ang kanyang anak. Ito po isang halimbawa na hindi natin mapagkakatiwalaan ang isang bagay na ating iniisip. Minsan hindi totoo. Pinaniwalaan ni Jacob na patay na si Jose. Patay na ba si Jose? Hindi. Nagluksa siya sa paniniwalang patay ni si Jose. Patay na ba si Jose? Hindi. So, ibig sabihin, hindi natin mapagkakatiwalaan ng isang bagay na damdamin. Kasi hindi totoo eh. Hindi naman totoong patay si Jose. Pero dahil sinabi siya patay si Jose, so yun ang damdamin at kaisipan ni Jacob. Pero hindi naman totoo. Dahil hindi naman patay si Jose. Nagluksa si Jacob o si Israel, pero hindi pa patay si Jose. Pinagbili lamang sa Egypto. Hindi lang sinabi sa kanya ng kanyang mga anak. Sa verse 35, lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae nagtangkang siya alawin. Subalit tumanggi siyang maaliw. At kanyang sinabi, lulusong akong tumatangis para sa aking anak hanggang sa Sion. At tinangisan siya ng kanyang ama. Dito natin makikita kung gaano pagmamahal ni Jacob kay Jose. Na walang magawa yung kanyang ibang mga anak para siya maaliw. Alam nyo, masakit sa mga kapatid, anak ng iba yun. Siyempre, na si Jose lamang kahulugan ng buhay ni Israel o ni Jacob. Na parang wala lang kabuluhan itong iba niyang mga anak. Hindi siya maaliw. Sa verse 36, ano nangyari kay Jose? Samantalang ipinagbili siya ng mga Midianita o mga Ismailita sa Egypto kay Potiphar, isang pinuno ni Pharaon na kapitan ng bantay. Ito po makikita nating danger ng parental favoritism. What happened to Joseph was a classic example of parental favoritism, di ba? Hindi po maganda talaga yun. Sa ulit-ulitin natin ay yung ibang mga anak will develop a hatred for the favorite child. Talagang magagalit sila. And a hidden anger against the favoring parent or parents. Yun po mga nagpapaborito. Magagalit din yung mga anak na hindi paborito. At ganito tandaan po natin, it will hinder the development of one's confidence. Pag nalalaman natin, hindi tayo gusto ng ating mga magulang at meron silang paborito, hindi tayo paborito. Ang maaaring pumunta sa kaisipan ng isang bata, hindi siya gumagawa ng mabuti sa kanyang mga magulang. O kaya ang kanyang ginagawa ay di nakalulugod sa kanyang mga magulang. That will hinder the development of his confidence. Pero kung pantay-pantay lang yan at in-encourage natin pantay-pantay ng ating mga anak, then their confidence will be developed. Yung pong kaugalian ng ibang mga magulang na pinagkukumpara nila ang kailang mga anak, that's unfair. You cannot compare anyone with somebody else. Because all people are different. Lahat ng tayo magkakaiba. So, how can you compare people with other people? Hindi pwede yun. That's not wise. Sabi sabihin, siyempre, totoo, halimbawa, magaling siya maglinis. So, yun lang, okay. Pero sa isang bagay, sa ibang mga bagay, hindi siya magaling. Yung ibang mga anak mo, doon sila magaling.
Maaaring hindi sila maglinis. Pero may iba silang kagalingan, etc., etc. So why will you compare? Hindi dapat yun. Kasi pare-pareho yung mga anak yan eh. Ikaw ang gumawa dyan. So it turned out, iba-iba sila. So you have to accept them for what they are. Huwag tayo magkaroon ng paborito. Hindi po maganda yun. Pero sa kasong ito ni Jacob at yung kaso ni Isaac at Rebecca showed the danger of parental favoritism. Pag yan po ang kadalikado pagka meron tayong paborito. Ngayon itong chapter 36, ito'y patalastas. Na dapat talagang kaugnay nitong 38, yung 37, 39, dahil ito'y patungkol kay Jose. At yung 39, yun ay patungkol pa rin kay Jose. Pero bakit naising itong si Judah at Tamar? Ito po yung magmanugang, ano po? So, bakit naisingit ito? Tingnan natin mamaya. So, sa Genesis chapter 38, ito yung kasaysayan ni Judah, na anak ni Israel, ni Jacob, at si Tamar, na kanya manugang. Nang panahong yon, lumusong si Judah, papalayo sa kanya mga kapatid, at tumira malapit sa isang Adulamita ng pangalan ng Hira. So, Adulamite. Doon ay nakita ni Judah ang anak na babae ng isang Kanineo na tinatawag na Zua. Siya naging asawa niya at kanyang sinipingan. So, pansinin nyo, ang asawa ni Judah ay isang Kanineo. So, hindi siya hindi po Israelita, pero ang lahi niya ay Israelita. Sapagkat sumusunod ang lahi ang isang babae sa kanyang asawa. Siya naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang anak, ang kanyang pangalan na At naglihi uli at nanganak ng lalaki, tinawag niya ang kanyang pangalan na Onan. Muli naglihi at nanganak ng lalaki, tinawag niya ang kanyang pangalan Sheila. At si Judah ay nasa Shezim ng siya'y mga anak. So tatlo naging anak ni Judah sa salaysay nito. Ano po? Ngayon sa verse 6, dumaan ng maraming panahon, pinapag-asawa ni Judah si sa kanyang panganay, at ang pangalan niyon ay Tamar. Yan ang pangalan ng asawa ni Subalit si na pangalan ni Judah ay naging masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay ng Panginoon. So ito yung panahon na diretsyong namamarusang Diyos. Kaya't sinabi ni Judah kay Onan, yung pangalawa, pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid at pakasalan mo siya at ipagbangon mong lahi ng iyong kapatid. Subalit yamang nalalaman ni Onan na hindi magiging kanyang anak. Tuwing sisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, itinatapon niya sa lupa ang kanyang binhi upang huwag niyang mabigyan ng anak ang kanyang kapatid. Ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, kaya siya rin ay pinatay niya. Ito po ay hindi po masama. Ano po? Minsan mayroong nagsasabi yung withdrawal ay kasalanan dahil nga sa talatang ito. Hindi po ganun yun. Kaya po pinatay siya ng Panginoon dahil ang obligasyon ni Ona na ibigyan niya ng bini ang kanyang kapatid ay tinapon niya sa lupa. Kaya siya pinatay. Hindi niya ginawa yung kanyang obligasyon. Ang bagay na ginawa niya sa paningin ng Panginoon ay masama, kaya siya rin ay pinatay niya. So siya lang natitira ngayon, yung kanyang bunso na si Sheila. Na magkakay sinabi ni Judah kay Tamar na kanya manugang ng babae, mabuhay kang isang balo sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sheila na aking anak. Sapagkat natakot siya na baka ito rin ay mamatay gaya ng kanyang mga kapatid at tumayo si Tamar at tumirahan sa bahay ng kanyang ama. So ito pong paraan na ito, hindi natin alam kung ito yung tradisyon nila o ito yung utos ng Panginoon. Na i-preserve ang lahi ng isang lalaki. Na kapag ka isang lalaki hindi nagkaroon ng bini, kanyang kapatid o yung pinakamalapit na kamag-anak ang maging asawa ng kanyang balo. So ito po makikita natin dito. Ano po? Ito ba yung utos ng Diyos? O ito yung tradisyon? Hindi natin alam. Pero dahil ito yung sinusunod nila, maaaring ito yung utos ng Panginoon. Kahit sa bagong tipan ay sa Kautusan ni Moses, ganun din.
So pag namatay ang lalaki na walang binhi, yung pinakamalapit na kamag-anak ang tutubos doon sa kanyang asawa at maging asawa niya. So yung makikita natin. Ngayon ito rin po ay nakita na natin sa ating pag-aaral. Naalala niyo si Lot at ang dalawa niyang anak. Ganun din ang sinabi nila. Tingnan natin. Sa Genesis chapter 20 verse 12. Sa pagdaan ng maraming araw ay namatay ang anak na babae. Ay hindi po. Sa Genesis 19 verse 32. Halika, painaman natin ang ating ama at tayo sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang bini ng ating ama. So ito sa panahon ni Lot, ganun din ang ginawa ng kanyang mga anak. Silipin nila ang kanyang ama, yung dalawang anak niya babae, upang magkaroon ng mapatuloy ang bini ng kanilang amang si Lot, na ito yung naging amang Ammonites, yun ang Ammon, at yung isa pa, na ilahi din sa Israel, sa Judah, sa Canaan. Verse 12, sa pagdaan ng maraming araw, namatay ang anak na babae ni Shua na asawa ni Judah. Nang tapos na pagluluksa ni Judah, siya at ang kanyang kaibigang si Hira ng Adolamita ay umahon sa Timna na sa mga magugupit ng kanyang mga tupa. Nang ibalita kay Tamar ng iyong biyanang lalaki umahon sa Timna upang pagupitan ng kanyang mga tupa, at siya nagpalit ng kasuotan ng balo, tinakpan ang sarili ng isang belo, nagbalat kayo at nagupo sa pasukan ng inaim na nasa daan ng Timna, kanya nakikita sa Sheila ay malaki na, ngunit hindi binibigay sa kanya bilang asawa. So wala pang binhi si na kanyang asawa. Na makita siya ni Judah ay nakalang siya upang babae dahil sa suot niya. So kahit anong unang panahon, ito mga tinatawag natin mga patutot o prostitute ay mayroong particular na damit. Na makita siya ni Judah at siya'y nakakalang siya upang babae sapagkat nagtakip ng kanyang mukha. Lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Alika, sisipin ko sa iyo." Sapagkat siya hindi niya nakikilala ang kanyang manugang, sinabi niya, "Anong ibibigay mo sa akin upang ikay makasiping sa akin?" At kanya sinabi, "Padadalang kita ng isang anak na kambing na mula sa kawan." At kanya sinabi, "Bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa may padala mo ito?" Sinabi niya, "Anong sangla bibigay ko sa iyo?" Sumagot siya, "Ang iyong singsing, ang iyong pamigkis, at ang tungkod na nasa iyong kamay." Kaya tama ngayon ay binigay sa kanya at siya sumiping sa kanya at siya naglihi sa pamamagitan niya. Bakit ginawa ni Tamar yun? Dahil kinakailangan magkaroon ng bini ang kanyang asawang si na namatay. At dahil di binibigay si Sheila dahil lumalaki na bilang kanyang asawa, kaya ginawa ito ni Tamar sa kanyang manugang, ay sa kanyang biyenan, na may kasalanan sa kanya. Pagkatapos ay bumangon, umalis, at pagkahubad ng kanyang belo ay sinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagiging balo. Nang ipadala ni Judah ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kanyang kaibigang Adolamita upang tanggapin ang sangla mula sa kamay ng babae, siya hindi niya natagpuan. Siya wala na eh. Nag-iba na ng damit. Kaya tinanong niya ang mga tao sa lugar na iyon, saan naroon ang upang babae nasa tabi ng daan sa Enaim? At kailang sinabi, walang upang babae rito. Kaya't nagbalik siya kay Uda at sinabi, hindi ko siya natagpuan. At sinabi rin ng mga tao sa lugar na yun, walang upang babae rito. So walang prostitute dito kanila. Sinabi ni Uda, pabayaan mong ariin niya ang mga yon, baka tayo pagtawanan. Tingnan mo, ipinadala ko itong anak na kambing at hindi mo siya matagpuan. Pagkaraan ng halos 3 buwan, ibinalita kay Judah na sinasabi, ang iyong manugang na si Tamar ay nagpaupa at siya buntis. Sa pagpapaupa, sinabi ni Judah, ilabas siya upang sunugin. Dahil yun po ay kasalanan. Nang siya nilabas, nagpasabi siya sa kanyang biyenan, nagdadalang tao ko sa lalaki nagmamayari ng mga ito. Sino yun? Si Judah. So, ang hinakakala ni Judah na masamang babae, si Tamar, bumaliktad na yun. Nagdadalang tao ko sa lalaking nagmamayari ng mga ito. At sinabi pa niya, nakikiusap ako sa inyo, inyong kilalanin kung si kanino ang mga ito at ang singsing, ang pamigkis at ang tungkod. At nang iyon ay kinilala ni Judah, sinabi niya, siya higit na matuwid kay sa akin.
yabang hindi ko ibinigay sa kanya si Sheila na aking anak. Hindi na siya muli sumiping sa kanya. Malunggang ngayon. Nang dumating ang panahon ng kanyang panganganak, kambal ang nasa kanyang tiyan. Sa kanyang panganganak, inilabas ng isa ang kanyang kamay at tinawakan ito ng hilot at tinalin sa kamay ang isang pulang sinulid na sinasabi, ito ang unang lumabas. Ngunit nang iurong niya ang kanyang kamay at ang kanyang kapatid ang lumabas. At yan sinabi, paano ka nakagawa ng butas para sa iyong sarili? Kaya tinawag ang pangalan niya Perez. Pagkatapos ilabas ang kanyang kapatid na may pulang sinulid sa kamay at tinawag na Zera ang kanyang pangalan. Bakit po nakalagay ang kasaysayan ito? Anong kahalagaan ito? Ang kahalagaan nito ay sa ating Panginoon. Pumunta po tayo sa Matthew chapter 1 verse 1. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah at ang mga kapatid nito, naging anak ni Judah kay Tamar sina Perez at Zerah, at naging anak ni Perez si Hezron, at naging anak ni Hezron si Aram. Ang ating Panginoon nanggaling kay Judah, at nanggaling siya kay Perez. So yun po dahil ang nandito yung kasaysayan na ito, na meron itong link sa salilayan ng ating Panginoong Jesucristo. Makisilang po itong ating pag-aaral kasi pupunta po tayo sa Genesis chapter 39. 39 ay lalampas tayo sa oras. Ano po? Yun po ay si Joseph na yun at saka yung asawa ni Potiphar. Kaya nakarating siya sa Egypt. At dahil maganda lalaki, si Jose, di kanta-kanta kayo, nakikita natin itong mga lahi ni Jacob, na lahi ni Abraham, lahi ni Isaac, ay magagandang lalaki at magagandang babae. Dahil si Sarah ay maganda. Si Rebecca ay maganda. Si Raquel ay maganda rin. Sila ay maganda rin. So hindi katakataka na itong maging anak nila ay mga magagandang lalaki. Si Rachel ay maganda rin. Kaya si Jose ay magandang lalaki. At nabighani ang asawa ni Potiphar kay Jose. Dito bukas masisira yung kasamihan na palay na lumalapit sa manok. Pero sabi ni Jose, hindi ako manok. So hindi sinipihan yung asawa ni Potiphar. Nakapunta sa maraming sinabilanggo. Pero pag sinindi natin, ang Diyos ay kasama niya. At hindi siya napariwara. Wala akong nakikita ang tanong po ngayon, mga kapatid. So, si Arda Silo, gandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Si Oljan Ocampo, good evening po. Samuel Graneta, good evening, brethren. God bless us all. Leonito Torreliza, na ibang garabi, kada kayo kakabsat. Magandang gabi sa inyo mga kapatid, sabi niya. Maricel Sanchez at Tibagos, good evening, brothers, sisters. Rupert, good evening po. Zenny Luciano, good evening po sa lahat. God bless po. Rafael Ortiz, good evening to all watching and listening. God bless po. Medico Campo, may pabengi po kaya katamo mga kapatid. Ang ibig sabihin, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Sa maayong gabi, mga igsoon, marahay na pagkabanggi. Mapia nga gabi. Ewan ko ano itong salita nito. Sa Alwahano eh. Andrew Camp Romero, greetings to all. Nida or Denise Benjamin, maayong gabi. Brad. Rene Mardalan Sr., what a good journey. Pleasant evening. Ito may tanong. Hinayaan ba ng Diyos na gawa ng pandaray si Tamar sa pamamagitan ng pagkukunwari sa kanyang sarili bilang isang patutot at niloko ang Huda na makipagtalik sa kanya bilang isang resulta kung saan nanganak siya ng mga kambal na lalaki, Perez at Zerah, na naging ninuno ni Jesucristo, si Perez. Actually, hindi silang kasala. Nagkasala si Judah. Kasi ang palatuntunan, maaaring ito yung utos. Kapag ka ang isang lalaki ay namatay,
at wala siyang naging anak. So yung kanyang babaeng asawa, balo na yon, kung may kapatid yung kapatid na lalaki, yung lalaking yon, siya maging asawa ng balo ng kapatid niya. Para magpatuloy yung bini ng kanyang kapatid na namatay na walang anak. Kung hindi pa magkaroon ng anak doon, sa susunod na namang lalaki. Kung kamatay din yung lalaki, din nagkaroon ng anak, ganoon din susunod na lalaki. O yung pinakamalapit na kamag-anak. Hindi ginawa ni Judah yun. So maaaring isang kahihiyan sa isang lalaki na namatay na walang lahi. Kaya sinasalba ni Tamar ang kahihiyan ng asawa niyang si Ur. Siya nakikita niya si Sheila na bunso ni Judah, hindi binigay kay Tamar na maging asawa niya. So walang magiging lahi ang kanyang asawa at yun ay kahihiyan sa kanyang asawa. So gumawa siya ng paraan para magpatuloy ng lahi ng kanyang asawang si Ur sa pamamagitan ng kanyang biyanan kasi siyang pinakamalapit na kamag-anak. Hindi binigay si Sheila, dapat sana ang nararapat. So, ang pinakamalapit na kamag-anak. Kung mabubulod-lulod tayo kay Ruth, ganun po makikita natin. Si Ruth ay isang Moabite. Yun po isang line na nanggaling sa kay Lot. Ano po? Nakalimutan ko kanina sa Moabite. Yung iba yung si Ammon at saka Moab. Yun ang mga dalang bansa nanggaling kay Lot. So sa Moabite, at namatay ang asawa niya, na anak ni Naomi, pero hindi siya nagkaanak. So ngayon, pumunta siya sa lupain at namatay rin mga kapatid ng asawa ni Ruth. So wala lang maging lalaki na maging asawa niya. So pumunta sila sa Israel. Ang pinakamalapit na kamag-anak ay si Boaz. So si Boaz ang naging asawa ni Ruth. Nung malaman ni Boaz na siya pinakamalapit na kamag-anak sa mga anak ni Naomi. Sa pamagitan ni Boaz ay nagkaroon ng bini yung asawa ni Ruth. Ganun po makikita natin. So hindi actually nagkasala si Tamar. Nagkasala si Judah. Ang pagkakasabihin nating para estilo lang niya, hindi siya nagpakilala si Tamar. Dahil for the obvious reason na kung nagpakilala siya si Tamar, hindi papayag si Judah. Kasi hindi niya binibigay yung bunso niya anak na si Sheila, lalaki po yun, para maging asawa ni Tamar. So yun po makikita natin doon sa sitwasyon na yan. Magandang gabi mga kapatid. Ano po? Yung pinakauling kanta, Nearer. Kanya. Meron pa mahabol po. Si Rico L. Macalunas. Watching from Marilog District, Davao City. Ang Davao City, marami district po yan mga kapatid. May Baguio District, Yumatina District, ang dami. Ito naman po Marilog District. Kahit po doon sa bundok, papuntang Bukidnon, Davao City pa yun. Pero bundok na, Davao City pa rin, mga kapatid. Papuntang Bukidnon. So, magaling po Davao City. Davao City pa rin, ganun po kalaki ang lupain ng Davao City. So, yun po ating kapatid ng taga Davao City. Mas maganda po ating pag-aaralan. Dito nga po si Jose at yung asawa ni Potiphar. Ano po? Yung asawa ni Potiphar na tinutokso si Jose. Hindi natin makikita na itong tao ito matuwid. Pero makita na sa gitna po ng mga naging problema ni Jose, siya pa rin ay kasama ng Diyos. Kinasiyang pa rin siya ng Diyos. At hindi po siya napariwara. Actually, siya ay naging mabuti kalagay sa Egypto. Naging paraan naman para maligtas ang lahi ni Jacob ni Israel. Dahil po sa malaking kagutuman na nangyari later on. So, yun po ang ating pag-aaralan bukas. Alam po niyo itong natitirang mga kabanata sa Genesis, ito po ay lalo yung pagkikita ni Jose at ang kanyang mga kapatid. Drama po yun.
Yun itong damdamin ng isang kapatid na nakita niya ang kanyang mga kapatid pagkaraan ng mahabang panahon. Ayun po, maganda po yan. Magandang, parang mas maganda pa doon sa kay Isa o Takob na pagkikita nila. So tayo po ay magtapos sa pamagitan ng maikling panalangin na magbanal. Kami po ay nalulugod, kayo aming pinupuri, sinasamba, kasama po ng ngayong Panginoon at ang Banal na Espiritu. Dahil po sa inyong pagmamahal, pagmamalasakit, at dakilang sakripisyo sa pamagitan ng aming Panginoon upang kayo magkaroon lamang ng kaligtasan sa pamagitan ng iyong pagpapatawad sa amin, kami naging matuwid sa inyong paningin. Hindi po kami karapat-dapat dahil po kami mga magsalanan at hindi kami talagang matuwid sa aming sariling paraan. Pero dahil kami pinatawad ninyo sa iyong pagkakasala, kayo po ay naging matuwid sa pamagitan ng iyong biyaya. Ama, kami po ay humingi ng tawad sa iyong mga pagkakasala, pagkakamali. Hindi pa rin kami dinudulog namin ng aming mga kapatid na nasa gitna ng karamdaman, si Brother Badong Parbo, ang ina at kapatid Virgin Bautista. At siya ay pang mga kapatid na po, nasa karamdaman sila yung tulungan, mga kapatid po na nagkakaya ng tulong, sana po ay magkaroon ng mga pagkakataon na sila matulungan. Patawarin niyo kami, Ama, sa mga nagagawang pagkakamali. At naibigyan niyo kami ng malinaw na kaisipan sa mga bagay namin ginagawa sa liwanag ng iyong mga salita. Ang iyong salita ang ilaw sa aming mga path, ilaw sa aming landas, upang malaman natin amin ang tama na mga bagay sa inyong paningin, O Diyos. At ang mga bagay ito ay may iningi, sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. So ito po ang katapusan ngayong gabi, bukas naman. Sa Genesis chapter 39, makikita natin ang kasaysayan ni Jose sa Egypto. Ingat po tayo mga kapatid. Stay safe.